Magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay ng Know the Truth dito sa TV Maria. Ako po si Attorney Mar Villasos, OP. Makakasama po ninyo at gusto po naming i-welcome si Father Abe Arganyosa. Welcome home, Father. Hello, Brother Bars. Ako po'y nagpupuri sa Panginoon na makabalik dito sa ating programa at makasama kayo sa ating first ever out of town or out of the city of Manila taping ng Know the Truth. At maraming salamat po sa Panginoon sapagkat tayo po'y muling nakabalik sa ating bayang Pilipinas upang ipagtanggol ang ating pananampalatayang Katoliko. At bagamat matagal na nawala si Father Abe, kapiling natin sa ating palatuntunan ay lagi naman natin siya nakakasama dati via remote, no? Dahil may Skype at of course, ang kanyang support sa atin through prayers. At tama nga sinabi ni Father Abe, first time po na tayo ay mag-broadcast sa labas, hindi lamang ng Metro Manila, kundi sa labas ng Luzon. Kasi naririto po kami ngayon sa Davao City para sa 38th National Convention ng Catholic Faith Defenders. So lahat ng mga taga Davao, maraming salamat po sa inyo. And of course, sa lahat ng mga chapters ng CFD. And speaking of CFD, Father, napaka-special ng ating panauhin sa araw na ito. At ikaw na po ang magpakilala, Father. Isa pong napakalaking karayanan para sa akin, mga kapatid, na ipakilala sa inyo ang ating bisita ngayong araw na ito. Siya po ang pinipitagan at minamahal namin Presidente or National President ng Catholic Faith Defenders at isa pong magiting na profesor ng engineering sa San Carlos University sa Cebu City. At siya po ay walang iba kung hindi si Brother Ramon Gitamundo. Thank you very much, and it is a pleasure and honor to be here. And I also would like to thank you and congratulate you sa mga hindi po nakakapanood pa ng debate niya sa Iglesia ni Cristo. Si Brother Ramon Gitamundo po yung nakadebate ng Iglesia ni Cristo on the issue of the papacy. No? Yes, Attorney. It was on the resolve that Peter is appointed by Christ to be the visible head of the church. Yes. At related to that, ang ating topic ngayong gabi, Father, no, Engineer Gitamundo, tungkol naman ito sa primacy o pagiging pangulo o pangunguna ni Apostol Pedro sa mga apostol. In the College of the Apostles, Peter enjoys the primacy. At ito naman, sinasabi nga natin na ito ay namana ng obispo ng Roma bilang kahalili ng Apostol Pedro. So ang ating pagninilayan po, ang ating pag-usapan mga kapatid, ay walang iba kundi ang primacy of Peter and of course, the primacy of the Pope. Father Abe, para po sa kaalaman ng ating mga tagapanood, ano po bang ibig sabihin ng primacy? Well, unang-una po ang salitang primacy ay nagmula sa salitang Latin na primus prima primum, no? Masculine, feminine at genitive form. Ang ibig sabihin lang yan ay primero o number one. At kaya dahil po yan, sinasabi natin na sa Santa Iglesia, sa hierarchy ng mga opisyales ng Santa Iglesia, nangunguna si San Pedro sapagkat siya ang pangunahing apostol ng ating Panginoong Jesucristo. At ito po mga kapatid ay ating mababasa sa banal na kasulatan at ito nga po pinapahayag sa atin ng apostol na si San Mateo. Dito po sa Matthew chapter 10, Verse 2. Now the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is also called Peter. Kaya yan po malinaw. Pinapahayag mismo ng Bibliang Protestante na King James Version na number 1 ang Apostol San Pedro sa listahan ng mga apostoles. At yan po ay definitive form sa wikang Ingles. Talagang yan ay isang katotohanan na pinagdidiinan sa atin ng banal na kasulatan. Yung pangunguna po ng Apostol Pedro, Father Abe at Engineer Gitamundo, sinasabi po ng iba na mga kapatid natin sa labas ng Iglesia Katolika, lalo na ng mga kapatid nating Orthodox Christians, ito daw ay primacy of honor at hindi primacy of jurisdiction. Maaari mo bang klaruhin ang pagkakaiba ng primacy of honor sa primacy of jurisdiction? Yeah, I think it is very clear that the teaching of the Catholic Church is different from what the Orthodox believe.
that Peter is not only first in honor, but he is also first as regards jurisdiction. Mhm. That he has the power of governance over the entire church. That is directly. Mhm. So, sa ating mga kapatid na Orthodox, maari kasi nilang tanggapin, no, that Peter has the primacy of honor ng karangalan, parang primus inter pares, first among equals. Pero wala siyang kapangyarihan over the apostles in terms of authority or jurisdiction. Father Abe? Yes, yan po ay napakalinaw mga kapatid na pinabubulaanan sa atin ng banal na kasulatan. Unang-una, sapagat kung mabasahin po natin ang Ebanghelyo, napakalinaw na si Apostol San Pedro ay pinagkalooban ng kapangyarihan na hindi pinagkaloob sa ibang apostol. At ito nga po ay mababasa natin dito sa Matthew chapter 16, verse 18 to 19. At especially itong verse 19, mga kapatid, sapagkat binigyan siya ng kapangyarihan ng susi ng kaharian ng langit o mga susi ng kaharian ng langit, kung saan ang kanyang talian sa lupa ay tatalian sa langit, ang kanyang kalagan sa langit ay kakalagan sa lupa. Ngayon mga kapatid, merong almost similar na power na binigay ng ganyan sa mga apostoles sa Matthew chapter 18 verse 18. Subalit hindi ginamit ng Panginoon yung term na susi ng kaharian. Sapagkat yung susi ng kaharian na yan, napakahalaga niyan sa Isaiah chapter 22. Sapagkat yung nagtataglay ng susi ng kaharian, ayon sa Isaiah chapter 22, ay ang mayordomo o ang prime minister ng kaharian ng Israel. At alam natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang hari ng Israel magpakailanman. Siya ang pinakadakilang hari at pinakamataas na hari ng Israel. At dahil dito, nung ginamit ng Panginoon yung salitang, ibinibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, ibig sabihin, hindi lang yung Santa Iglesia dito sa lupa may kapangyarihan sa San Pedro, pati sa kalangitan. Kaya lubos-lubusan, universal power yan na hindi maitatanggi. Hindi po pwedeng primus inter pares lang. Sapagkat pag sinabi mong primus inter pares, parang speaker of the house lamang yan ng parlamento o ng senado o ng kongreso. Na kayo ay pantay-pantay, meron lang isa na pinili na mas mataas dahil siya ay para mamuno. Subalit ganun pa man, substantially speaking, pare-pareho lang sila ng kapangyarihan at iisa lamang ang kanilang boto. Kagaya Itong ng, power na ito, mga kapatid, ay absolute. Meron siyang kakayahang magkalag at magtali. Ibig sabihin, definitive ang kanyang desisyon at walang makapagsasara ng kanyang buksan at walang makapagbubukas ng kanyang isinara. The verse quoted by Father in Matthew chapter 16, verse 18 to 19, attorney, which he connected to the passage in the Old Testament in Isaiah 22, verse 21 to 22. If we read the passage carefully, the similarity or the parallel is very striking. Because in the Old Testament, the king says to the prime minister, I will give you the keys. Whatsoever you shall shut shall be shut. Whatsoever you shall open shall be opened. And in the New Testament, the fulfillment of what is being foreshadowed in the Old Testament to be the king, the fulfillment is the Messiah, Jesus Christ. And here in Matthew 16, verse 18 to 20, Jesus said to Peter, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. I will give to you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you declare bound on earth is bound in heaven. Whatsoever you declare loose on earth is loose in heaven. So the striking is very clear, so as to leave does not leave any doubt, no, as to the role which Christ entrusted into Peter. Okay. In the New Testament, meron po ba tayong mga patunay na mga specific instances where the Apostle Peter enjoyed the primacy or he exercised the primacy as willed or granted by the Lord Jesus Christ? Meron po. Unang-una po dyan ay tungkol dito sa Council of Jerusalem. Ito po ay ating mababasa dito po sa Acts of the Apostles chapter 10. Napakahalaga po ng incident na ito, mga minamahal naming mga kapatid, sapagkat may issue dito sa Santa Iglesia noong panahon ng mga apostolo, apostolic age, na maging si San Pablo at si San Bernabe o si Saint Barnabas was not obeyed or were not obeyed by the Judaizers, by the early Christian converts from Judaism.
At dahil dito yung mga elders of the church during that time, they requested that Saint Paul and Saint Barnabas go to Jerusalem to settle the matter. At yan nga, nagtipon ang mga apostoles, nagkaroon ng debate na katakot-takot, at pagkatapos ng matinding debatehan, tumayo ang Apostol San Pedro para tapusin ang diskusyon. At nang siya ay nagkaroon na ng tinatawag nating desisyon dito po sa Acts chapter 15, ay nagkaroon po siya ng desisyon. At ito ang pinatupad sa buong Santa Iglesia. At napakaganda nga po ng pagkakasabi dito sapagkat nung tumayo si Apostol San Pedro, natigil ang lahat ng debate. Ganito po ang ating mababasa dito po sa Acts chapter 15 verse 6. At nagkatipon ang mga apostol at ang mga matanda upang pag-usapan ang bagay na ito. At pagkatapos ng maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, nalalaman ninyo na ang unang panahon na karaan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y nagsisampalataya. At ganito po ang nangyari dito po sa verse 9. At tayo hindi niya itinangis sa kanila na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. At ngayon ngay, bakit ninyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaaring makadala. Dapat po naniniwala tayo na tayo'y magaliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Yesus na gaya rin naman nila. Verse 12, at nagsitahimik ang buong karamihan. Pero kinukontra po yan ng iba nating mga kapatid na nahihiwalay, Father, Professor Gitamundok, sapagkat kung itutuloy ang basa, sabi nila, dahil hindi ninyo binabasa, sa verse 19 ang sabi dito, dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Sa verse 19 sa English King James Version, wherefore my sentence is that we troubled not them, which from among the Gentiles I turned to God. Ang nagsalita po nito ay si Santiago. Siyang nagbigay ng hatol. He is the one who gives the sentences. How come na sinasabi ninyo na si Apostol Pedro? Si James po palang nagbigay ng hatol. Ano po ang paliwanag natin na Professor Gitamundok? Well, the explanation to that, Attorney Liasos, is very simple. No? Actually, it was Peter who rendered the dogmatic decision regarding the acceptance of the Jewish convert to Christianity is no longer to practice the requirements of the Mosaic Law. But St. James conferred to the decision of Peter, and he was rendering what we may term today as a pastoral decision. Mm-hmm. Father Abe? Yes. Ang atin pong kasagutan dyan, mga kapatid, ay ang katotohanan na sinasaad ng banal na kasulatan na si Apostol Santiago, bagamat siya ay nagsabing nagbibigay siya ng kanyang hatol, subalit ang hatol na kanyang binigay ay nakadepende lamang sa desisyon ni Apostol San Pedro. At ito po'y pinapatunayan sa atin ng Acts chapter 15 verse 13 to 14. Ganito po ang ating mababasa. At nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. So una si Apostol Santiago nakikiusapan na pakinggan siya Si Apostol San Pedro tumayo na lang, tumahimik na lahat. Wala nang pakiusap-pakiusapan na pakinggan siya. By the force of His presence, by the fact that He stood in front of the assembly, everybody obeyed. And they bowed their heads to the presence of the primus above all of them. At ito ay walang iba kung hindi si Apostol San Pedro. At kung paano si Santiago ginamit ang pangalan ni San Pedro, si San Pedro walang ibang ginamit
kung hindi ang otoridad ng Diyos na binigay sa kanya. Sinabi niya, mga kapatid, natatandaan ninyo kung paano mula sa aking bibig, sinugo ako ng Diyos para sa kaligtasan ng mga hentil. Kaya napakalinaw po mga kapatid, na talagang sinasaad ng banal na kasulatan na mataas ang kapangyarihan ni San Pedro kaysa kay San Santiago. Yeah, going back to the point of Attorney Diaz's Father Abe, that our Protestant brothers will ask us where we can find in the Bible that Peter really played the leadership role among the apostles. Of course, what transpired at the Council of Jerusalem, which Father Abe quoted in Acts chapter 15, verse 7 to the succeeding verses, is a very good example. But even before that, we can see, if we read the whole book of the Acts of the Apostles, that Peter really played a prominent role among the apostles. For example, in Acts chapter 1, verse 14, when the apostles decided to choose who will they replace Judas with, it was Peter who made a leading role. Then in Day of Pentecost, in Acts chapter 2, it was actually Peter who preached to the people of Jerusalem. From there, he converted thousands of Jews. At doon naman po sa pakikipagrelasyon ng Panginoong Hesukristo kay Apostol Pedro nung kasama pang Panginoon ng mga apostol, meron po ba tayong makikita na batayan sa Biblia na meron ngang espesyal na pagtrato kay Simon Pedro, ang ating Panginoong Jesus, kung kahit nasabi natin na siya ay talagang merong primacy o pangunguna sa ibang mga apostol? Well, there are a lot of instances in the Gospels, Attorney, that we can really see that Peter has a special kind of relation to our Lord. For example, Peter, during special moments, he was always the spokesman among the 12. For example, during the teaching or the discourse on the Eucharist, when Jesus asked the disciples, "Will you also leave me?" And it was Peter actually who replied in behalf of the 12. Thou hast the words of eternal life. At yan ay talaga namang mababasa po natin dito sa Ebanghelyo ni San Juan in chapter 6 verse 68. Then Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life." And verse 69, "And we believe and are sure that you are that Christ, the Son of the living God." Okay. At meron po naman akong gustong basahin hinggil po naman sa espesyal na relasyon ng ating Panginoong Hesukristo sa mahal na Apostol San Pedro at na nagkataong patron ng ating Archdiocese of Davao. At dito po sa Luke chapter 5 verse 3, sinasabi na ang Panginoong Hesukristo ay lumulag sa isa sa mga daong na kay Simon. So ito po isang napakagandang talata, mga minamahal naming kapatid, sapagkat alam naman natin na sa Biblia, itong bangka, yan ay sumisimbolo sa church. At kaya ibig sabihin, yung pinili ng Panginoon ay ang Santa Iglesia, no, yung arka kada kabilang kay San Pedro. At ito po sinusuga ng Panginoong Hesukristo pagdating dito sa verse 10. He singled out St. Peter as a fisher of men. Ganito po ang ating bumabasa. At gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon ay maumalakaya ka ng mga tao." At naalala ko, Brother Ramon, nung kadebate mo yung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, yung kanilang ministro, ay ginamit mong talata yung pagiging pastol ng ating minamahal na Apostol San Pedro doon sa John chapter 21. Gusto mo bang ipaliwanag ito? Sapagkat dito napakalinaw ang tinanong lamang ng Panginoong Jesus na, "Do you love me?" At sinabihan niya, "Feed my lamb, feed my sheep," ay ang Apostol Pedro. Yeah, I think that is one of the very clear passage, Attorney, that Jesus really entrusted the flock to Peter. We see in going back to Matthew chapter 16, verse 18 to 19, he promised the primacy to Peter, and Jesus fulfilled that promise after his resurrection. And we can read that in John 21, verse 15 to 17, where Jesus asked Peter 3 times, "Do you love me more than this?" And Peter replied to our Lord, "Lord, I love you. You know that I love you." Then Jesus said to Peter, "Feed my lambs, feed my sheep." Now, if we look at the Old Testament in Jeremiah chapter 25, verse 34,
the one who is entrusted the care of the flock becomes the shepherd and the leader. And in Psalms 79 verse 13, the flock refers to the people of God. So if we connect these three passages, it is clear that by these words, with my lambs, with my sheep, Jesus was clearly entrusting the entire flock, which is the church, to the care of Peter. And meron ding ibig sabihin po yung pagpapakain. Yes. Sa banal na kasulatan, hindi po kagaya ng sinabi ni Ramil Parba na dahil si Pedro ay mangingisda, ang pinapakain daw isda. Hindi ho biblical ho yun sapagkat meron pong ibig sabihin ang pagkapastor ayon sa Biblia. Dito po sabi ni Propeta Jeremias sa 3:15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sa Douay Rheims version, mas maganda sapagkat He will feed you with knowledge and doctrine. Ang pinapakain ho, aral, karunungan, hindi po literal na isda, porque mangingisda ang Apostol Pedro. Hindi po kasi sinabi ang ating mahal na San Pedro ay mangingisda, ay makakain lamang niya ay mga isda. At sapagkat yung pagkain ng tao, hindi lamang limitado sa isda. At napakaraming isda ang kailangang mahuli para mapakain ang napakaraming tao na magiging kaanib ng iglesia. Ay paano yung mga nasa kabundukan? At meron naman po silang mga ipinupukol, kapatid na Ramon, sapagkat nga kanina nagbasa tayo ng mga gawa ng mga apostol at sa mga unang bahagi, sa mga unang yugto, kitang-kita talaga natin yung role of the Apostle Peter as he enjoyed and exercised the primacy granted to him by Christ. But eventually, kapag binasa po natin ang Acts of the Apostles, parang nawala na sa eksena ang Apostol Pedro at si Apostol Pablo na ang mababasa natin na may malakihang kaganapan sa gawa ng mga apostol. Ginagamit po nila ito na si Apostol Pablo daw ang may primacy instead of Petrine, Pauline primacy. Ano naman ang masasabi natin tungkol sa pagpunang ito? Yeah, I think that is a very weak argument. That is what we call argument from silence. The fact that beyond chapter 12, Peter is no longer mentioned, does that mean that Peter has not been mentioned before? When in fact, if we read the Gospels and in the first few chapters of Acts, up to chapter 15, we really find that Peter is being mentioned several times. In fact, he is mentioned a lot more times than all the apostles combined. Yes. At may dagdag ko po lamang na dyan nga sa Acts chapter 15, si San Pablo mismo, kasama niya pa si San Bernabe, hindi pinaniwalaan ng mga early Catholics o ng early Christians. At kinakailangan pag-resolbahin ni San Pedro yung issue. Kaya doon pa lang palpak na yung interpretasyon na iyan. Ikalawa, mga minamahal naming mga kapatid. At yan po ay hindi maaaring paniwalaan sapagkat si Apostol San Pablo mismo, sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia, sinabi niya na bago siya mangaral ng salita ng Diyos, pinuntahan niya si St. Peter. At pagkatapos nag-stay siya kay St. Peter ng ilang araw, bago siya magkaroon ng otoridad para mag-aral. At ganito po yung kanyang sinabi dito sa Galatians chapter 1 verse 17. Neither went up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then verse 18. Then after 3 years I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. He singled out St. Peter. Kinakailangan para magkaroon siya ng credential, magkaroon siya ng karapatan, para paniwalaan siya ng ibang Kristiyano na hindi siya peking mangangaral. Kinakailangan he is in communion with St. Peter. Kaya naman lahat ng obispo ng Santa Iglesia Katolika dapat in full communion with the successor of St. Peter. So ayan po mga kapatid, napakaklaro po ang pagpapatunay ng salita ng Diyos. Mga talataan lamang po ng Biblia ang aming sinasangguni upang makita po natin yung pagiging pangulo o yung pangunguna ng Apostol Pedro sa mga apostol. Dumako naman tayo doon sa
karanasan at kasaysayan ng Santa Iglesia noong mga sinaunang panahon. Yung mga sinaunang Kristiyano ba, Brother Ramon, kinikilala din si Pedro at of course ang Santo Papa bilang tagapangulo sa lahat ng mga apostol o sa kalipulan ng mga obispo. Well, the fact that Peter arrived in Rome and took his residence there, where he was also martyred in Rome, is attested by a lot of church historians. For example, we read in World History by Brian, page 147, regarding the death of Peter in Rome in around 65 or 67 AD. So that is unanimously testified by historians that we cannot deny that unless we deny history. Yes, may I add also that the fathers of the church are unanimous in declaring that the See of Peter is above all other sees. It is because it is the See of Peter. And in fact, sa Council of Chalcedon, dineclare na yung Pentarchy. Number 1 ang See of Rome. Pangalawa lamang ang second capital city ng Roman Empire, ang Constantinople. Pagkatapos ay ikatlo, itong Church of Alexandria. Dahil yan ay powerful commercial and academic center during that time. Ikaapat ang Church of Antioch dahil iyan ay another see of St. Peter prior to Rome. At ang ikalima ay ang Jerusalem. Kaya dahil dyan makikita natin, declared yan in the Council of Chalcedon na number 1 ang See of Peter, ang See of Rome, over and above Constantinople. At dahil nga dyan, ito ng Constantinople, di walang fathers of the church na nagbanggit dyan na yan ay higher or equal with the See of Rome. Sapagkat political lang ang kanyang kahalagahan at karangalan. At dapat nating tanggapin na Constantinople is no more, but Rome is still Rome, and brighter and greater more than ever. At lahat na yan na Pentarchy na yan, Father, mayroon niyang Petrine significance sapagkat una sa lahat ang Jerusalem sapagkat doon unang nangaral si Apostol Pedro after Pentecost at doon din natatag ang Santa Iglesia. Ang Alexandria because it is the See of St. Mark, the secretary of Peter. Antioch because that is the first See of Peter. In fact, doon din unang natawag na Kristiyano, mga Kristiyano. And then Constantinople or Istanbul now, which used to be the city founded by Constantine. It is the see of the Apostle Andrew, who is the brother of the Apostle Peter. And of course, Rome, because Peter himself was the first bishop of Rome. So lahat na yan may kinalaman pa rin sa Petrine, may Petrine significance. Wala na tayong oras, magwawakas na tayo. Ingan muna natin ng pananalita si Brother Ramon Gitamundo. Thank you, Atty. Mars. Well, as I said at the start of the program, it is a pleasure and an honor to be here with you, beside you and Reverend Father Abraham Argeniosa, our honorary advisor for the Catholic Faith Defenders. And I hope that I can stay here again in future programs of the Know the Truth. Sana mas mahaba yung ating oras para mas malawak pa yung ating matatalakay. Father Abe? Yes, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon at lubos na puspos ng ligaya ang aking puso sa aking pagbabalik sa programang ito. I miss this program very much and as if we never said goodbye. At talagang ngayon ay punong-puno na naman muli nagpasasalamat ang aking kalooban sa Panginoon sa pagkakataong makapagpaliwanag ng salita ng Diyos dito sa ating programa. At ako ay nagpapasalamat sa iyo, Brother Mars, at gayon din kay Kuya Peter Garcia at sa kanyang butihing may bahay, kay Kevin. At gayon din sa mga tumulong at mga kasama natin dito sa programang ito. Ang presidente ng CFD Manila na si Michael Vincent Suico, gayon din ang isa sa mga officer ng CFD Quezon City, si Edwin Iborda, at isang miyembro din ng CFD Quezon City na si Simon Jake Beringuela. At muli po, ito po si Attorney Mar Villasos na nagsasabing alamin po natin ang katotohanan na siyang tunay na magpapalaya sa atin.